Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. Ako po si Coach Christine, nag-aaral ng naturopathy para sa natural na paraan ng gamutan. Paano gagaling? Sa natural na kaparaanan. So, i-discuss ko po sa inyo, i-discuss ko po guys, kung bakit po ba nagkakaroon ng sakit. Parang against the light. Patayin ko na lang po. Bakit po ba nagkakasakit? No? Sa panahon po natin ngayon, kailangan nating matutunan yung tinatawag na nutraceutical. Ano po ba yung pharmaceutical? Pag sinabing pharmaceutical, ayan guys, pharmaceutical, pag sinabing pharma, yan po ay yung mga iniinom nyo na maintenance yung gamot. Okay? So, yan po yung mga maintenance na iniinom yung gamot. So, pag sinabing pharma, means chemical. Pag sinabing chemical, toxin. Ceutical is function. So, nagpa-function siya as toxin. Paano ko po nasabi yan? As naturopathy, nag-aral po tayo ng naturopathy. Pinag-aralan po namin yan. Okay? So, pag sinabing toxin, masama po yan sa ating katawan. For example, ito yung iyong ugat. Ito yung mga parts. Kaya marami pong inaatake sa puso ngayon. No? Mayroong 29 years old. Doktor pa po to, inatake sa puso. Meron naman 40 years old. Ito naman ay vlogger, food vlogger. So, yung mga vlog niya is more on putok-batok, mga cholesterol na pagkain. So, may tendency po na ito pong mga fats na pumapaligid sa ugat natin, napupunuan yung ugat natin, nahihirapan na dumaan ang dugo sa puso at brain. Pag nahihirapan ang dugo na pumasok sa ugat mo, papunta sa puso o papunta sa brain, pag sa puso pumutok, heart attack. Ito po yung nakakatakot na sakit. Never say goodbye po yan. Ibig sabihin, sumakit ang dibdib, dinala sa ospital. Kadalasan 50-50 po. Diba? Pero kadalasan, hindi na po umaabot ng ospital. Kaya nga po, never say goodbye. Hindi ka lang makapagpapaalam sa mga mahal mo sa buhay. Okay, yan po yun. Bakit po yan nangyayari? Dahil nga po sa bara. Pag naman pumutok sa utak, yan po yung tinatawag na stroke. Pag stroke naman, na-stroke ka po, kahit anong inom ng maintenance. Meron akong nakausap, 6 years nang umiinom ng maintenance, na-stroke siya. Hindi pa rin gumagaling. Diba? So ngayon, pag po ikaw ay high blood, pupunta ka sa doktor mo. So, ito ang bibigay sa'yo, vasodilator. Kasi nga may bara na, di ba? Bibigyan ka lang ng vasodilator. Yan yung mga iniinom nyong maintenance sa gamot. Opener lang po yan ng ugat. So, iinom ka sa umaga, bubuka. Tulog ka sa gabi, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit. 5 years ka nang umiinom, hindi ka pa rin gumagaling. Bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka. Bakit? Bobo ka. Paulit-ulit ka namang umiinom ng gamot, umabot na ng 15 years, pero hindi ka naman gumagaling. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng side effect. Kakainom mo ng gamot sa iyong sakit na high blood, lumalaki yung puso, nagkakaroon ng enlargement of heart. Bibigyan ka na naman ng another gamot na nag-umpisa lang sa high blood pressure. Bakit na high blood? Dahil sa mga pagkain na kinakain mo. Mahilig ka sa mga pagkain mayaman sa cholesterol, mahilig ka sa food, fast food, mahilig ka sa processed food, di ba? Mahilig ka sa mga pagkain mayaman sa cholesterol. So, yung mga kinakain mo, yan yung nagiging cause ng sakit mo. Kaya nga tayo, merong guidelines. Yung guidelines na to, ito yung magsasabi sa'yo na mga dapat kainin at bawal. Diba? So ngayon,
Yung iba matigas ang ulo, kapag may nararamdaman na, wala silang pakialam. Di ba? Pero kapag pumalala na, saka lang po nila, pakikialamanan yan. Pag malalang malala na po sila. So ngayon, ano pong kailangan nating maintindihan? Dahil dalawa na ang gamot na iniinom mo na synthetic drugs or maintenance mo, ang pinaka nasisira yan, yung ating pancreas. Yung pancreas po natin, yan po ang nagbibigay ng natural insulin. Pag wala na po yung natural insulin, lahat ng kinakain mong sugar, nako-convert yan sa pagtaas ng sugar instead na nako-convert sa energy. Wala namang masama kumain ka po ng matamis kasi nagbibigay yan ng energy. Pero dahil sira si pancreas, dahil sa mga ginawa mo na lifestyle, tapos gamot na maintenance na iniinom mo, na hindi ka naman gumagaling, tumatagal lang ng tumatagal, nasisira yung mga organs mo, ano pong nangyayari? Dumadami yung sakit mo. Kaya halos na may sakit na high blood, ang sunod na sakit niyan, diabetes na. Dahil yan sa mga gamot na iniinom mo. Tingnan nyo, lahat ng kakilala nyo may high blood, meron din yung diabetes. Lalo na kung matagal na siyang umiinom ng maintenance niyang gamot. Tama po ba o tama? So pag nasira si pancreas, bibigyan ka na naman ng sandamakmak na gamot dahil meron ka ng diabetes. Hindi niya na kasi kayang mag-supply ng natural insulin. Kaya bawat kain mo ng matamis, tumataas ang sugar mo. Diba? Sabi nga po dun sa pag-aaral namin, pag babae mataas ang sugar, 4 daw ang pinuputol. Pinutol na yung left hand, after nun, iinom pa rin ng maintenance sa gamot, pero mataas pa rin ang diabetes. Pag mataas ang diabetes, hindi na nagsasirculate ang dugo, pinutol na yung right hand. Pinutol yung left leg, pinutol uli yung right leg. Tawag sa'yo, putol-putol. Pag pinutol ba yan, inoperahan ka, gagaling ba yung sakit mong diabetes? Hindi naman, di ba? Hindi gumagaling. Imiinom ka pa rin ng maintenance na gamot. Pinuputol-putol ka lang. Pero kapag lalaki po ang nagkaroon ng diabetes, 5 daw po ang pinuputol. Ikaw na mag-isip ng pang-5. Di ba? Yun po yung reality. Tama? Ngayon, dahil sa kakainom mo, meron akong in-interview, 10 gamot ang iniinom niya na maintenance dahil sa sakit na diabetes. Biruin mo yun. Kaya ngayon, ang nangyari, yung liver niya nasira. Ang liver po kasi ang nagsasala ng mga toxin ng ating katawan. Yung mga iniinom mong gamot, siya ang nagsasala. Yung kinakain mong taba, siya ang nagsasala. Yung kinakain mong mga pagkain na hindi maganda sa kalusugan, siya ang nagsasala. Tapos nagpupuyat ka pa, wala na. Yung liver mo nasira na. Hindi niya na kayang magsala ng toxin na pinapasok mo sa katawan mo. Kaya ang nangyayari po dyan, tumataas ang uric acid. Kasi hindi niya na kayang magbigay ng amino acid. Pag tumaas ang uric acid, sumasakit na ang iyong mga buto-buto. Kaya yung mga matatanda, mayroong arthritis. Sabi nga, aray, tiis. Aray, tiis. Di ba? Pag sumakit yung kamay, aray, tiis. No? Arthritis. Anong ginagawa? Umiinom ng pain reliever. Yung mga pain reliever na iniinom mo araw-araw, yan ang magpapasira ng iyong kidney. At yung mga iniinom mong mga maintenance. Pag nasira ang kidney, anong mangyayari? Sabi ko nga sa'yo, kidney mo masisira kalaunan dahil dyan sa prosesong ginagawa mo. Pag nasira si kidney, tumaas ang creatinine, ano mangyayari? Subject for dialysis. Ang tanong, may pang-dialysis ka? Kailangan mo magpa-dialysis 3 times a week. Meron akong na-interview, 45K daw ang ginagastos niya sa misis niya, nagpapadialysis. Meron ka bang 45,000 a week? Hindi lang po yan, dahil po ngayon, meron pong gera
nagbabadya na mawawalan daw ng kuryente ang buong Pilipinas. Kasi wala na tayong oil. Mahal. Pag nawala ng kuryente, yung mga ospital, paano yung mga nagda-dialysis? Kaya wag mong pangarapin na magdialysis ka kasi delikado po yun. Di ba? Pag hindi po nagda-dialysis, hindi na nalilinis yung kanilang dugo. Pag hindi nalinis ang dugo, ano po mangyayari? Kasi yung dialysis, yung dugo mo ilalagay sa machine, nilinisin yung dugo mo, pag nilinis, ilalagay uli sa kidney mo. Kasi yung kidney mo wala na ang kakayanan dahil sira na siya. Diba? Sira na si kidney. Kaya pag hindi nagpa-dialysis ng hindi na, pwedeng mamatay. Pero wag mong hintayin na mag-dialysis ka kasi mahirap po yan. Diba? Mas mahal po. Ano pong solusyon po dyan? Ang solusyon po dyan, kaming mga nag-aral ng naturopathy, ang tinuturo po namin dyan, yung natural way. Diba? Noong panahon ng Bible, panahon ni Jesus Christ, ang buhay ng tao umaabot ng 900 years. Bakit ganon? Kasi wala pa namang pharmaceutical noon. Diba? At halos lahat ng kinakain ng tao noon ay gulay at prutas lang. Ibig sabihin, yung katawan nila ay alkaline, hindi po sila acidic. Sabi po kasi sa science, 80% daw po ng dapat kainin natin alkaline. 20% lang yung acidic. Kaso ngayon, sa panahon natin, baliktad na. No? Yung alkaline, 20% lang natin kinakain. Yung acidic, 80% po natin kinakain. Ano yung acidic? Yung mga niluluto sa apoy. Sabihin mo, Coach, kumakain po ako ng gulay. Pero, pakbit po. Ibig sabihin, niluto mo sa apoy. Pag niluto sa apoy, namamatay ang enzymes. Wala na po yung sustansya. Kaya ang alkaline, hilaw na gulay at prutas po yan. Kaso ang iba, pilosopo, sasabihin, hindi po kami kambing para kumain ng hilaw na pagkain. Pero sa Japan, halos lahat ng kinakain nila hilaw. Kaya, sa Japan, makikita mo 100 years old, umaabot ng 150 years old, malakas pa sila. Ngayon, meron nga 100 years old, nagtatrabaho pa sa Japanese restaurant. Kasi nga, ang kinakain nila is more on alkaline. More on alkaline po. So, pag acidic ang katawan mo, prone ka sa cancer. Kasi ang cancer cells natin, ang pagkain nila is acidic. Kaya, pinapakain mo yung cancer cells mo, dumadami sila. Pag dumami sila sa breast, meron kang breast cancer. Pag dumami na sila colon, meron kang colon cancer. Pag dumami sa prostate, meron kang prostate cancer. Pag dumami sa lungs, meron kang lung cancer. So, ikaw ang nag-create ng sakit sa katawan mo dahil sa kinakain mo. Gusto mo maging alkaline ng katawan mo. Kailangan natin munang linisin ang ating colon. Ang colon po natin ang pinakamaruming parte ng ating katawan. Pag marumi po ang colon, ano pong nangyayari? Dumadami yung bakterya. Pag dumami yung bakterya, humihina yung immune system. Pag humina ang immune system, apektado yung 11 organs. Pag humina ang 11 organs, dun ka magkakaroon ng sakit. Kaso hindi mo alam paano pagalingin, kaya iinom ka ng maintenance na nakakasira ng kidney. Tama o tama? Di ba tama? Ngayon, sa nutraceutical, ano pong ginagawa naming mga naturopathy? Nutraceutical. Ang ginagawa po namin ay nililinis po natin yung iyong colon. Tinatawag na colon detox. Pag nalinis ang colon, dun po yan manunumbalik. Matatanggal yung mga bakterya, lalakas yung iyong immune system. Kasi bumaba ang immune system, dun ka po mamamatay eh. Bakit ko po nasabi? Kapag po may cancer, nagpa-chemo, ano pong nangyayari? Namamatay yung bad and good cells. Pag namatay yung bad and good cells, di ba humihina yung immune? Pag humina, di ba pumapayat, nawawala ng ganang kumain, di makatulog, nakakalbo? Namamatay. Kasi humihina yung immune system. Pag nalinis yung colon, lalakas ang immune system, mawawala yung mga bakterya na bubuhay dyan, lalakas ka, at
kaya niya nang mag-absorb ng nutrisyon. Kaya meron po tayo tinatawag na 90 days detox program. Diba? 90 days detox. Alam nyo guys, mas mahal po ang magpa-opera. Kapag may bukol ka na sa colon at inoperahan mo yan, umaabot ng 200,000. Yung 90 days detox program natin, ito po yung tamang paraan, tamang combination. Tamang combination. Combination ng mga supplement. Diba? Tamang dosage para ma-repair yung mga organ na nasira or mga cells. Pag nangyari yan, manunumbalik yung pancreas mo na repair natin. Kaya niya nang gawin yung kanyang trabaho na magbigay ng insulin. Kaya mawawala yung diabetes mo. Kaya ako nag-aral ng naturopathy. Isa po ako sa mga may sakit. Rheumatic heart disease, diabetes, meron din po akong asthma. No? So lahat po ng sakit nasa akin na. Pero dahil po sa nutraceutical at 90 days detox, gumaling po ako. Kaya tinuturo ko rin po sa inyo yan. Okay? Ito po ang tamang paraan. Kaya meron po nag-avail sa atin ng 12K na 30 days kasi wala pa siyang budget, naubos na daw sa ospital. So, okay lang mag 30 days. Diba? At least naumpisahan mo mag-detox. Meron po siyang bukol. Meron din siyang acidic din po siya. Okay? So, marami siyang sakit. Ngayon, high blood din po siya. Ngayon, after ilang weeks, mga 3 weeks, gumanda yung pakiramdam. Tapos nag-avail uli siya. Kasi mas maganda gawin mong 90 days tuloy-tuloy. Kasi kahit maganda na yung pakiramdam mo, mas maganda pa rin na tuloy-tuloy yung pag-cleansing, pag-detox. Para yung nutrisyon, para ma-repair yung ating mga cells talaga. Ma-repair po yan. Okay? Sabi ko nga sa inyo, kung namamahalan kayo sa 12K na pang-detox natin, mas mahal. Depende po yan sa sakit na. Depende po yan kung magkano yung halaga ng 30 days. Depende sa nararamdaman mo. Kung namamahalan ka, mas mahal po yung 200K. Meron po akong kakilala, may bukol siya sa colon, nagpa-opera 200K. Senior na po yun. Sabi ng doktor, 6 months na lang daw ang itatagal ng buhay niya. Kaya yung mga anak nag-desisyon na ma-operahan siya. Paano niya nalaman na may colon cancer siya? Pumapayat po siya, sumasakit yung tiyan niya, tapos hindi na po niya kayang tiisin yung sakit. Pumunta sa doktor, na-check po, meron na siyang colon cancer stage 4. Malaki na yung bukol. Kaya habang wala ka pang nararamdaman, hindi mo alam may bukol na palang tumutubo sa loob ng katawan mo, mag-detox ka na. Diba? So ngayon, after 30 minutes na naoperahan po siya, namatay. Diba? Sabi, 6 months na lang itatagal. Sana 6 months na lang para nakasama niya pa yung pamilya niya. Eh kaso after ng operasyon, namatay din po. So mas maganda na magtanggal tayo ng toxin. Mas maganda na ito po yung ating Tibicos probiotic. Ito yung ating Tibicos probiotic. Meron siyang probiotic, meron siyang prebiotic. May enzyme po siya na nakakatulong para linisin ang ating colon. Yung mga tumigas na sa colon natin. Tinutulungan niya po. No? Para yung ibang supplement na ibibigay po namin sa inyo ay ma-absorb. Ma-absorb niya. Ito po yung panglinis ng colon natin. So, ang maganda po nito, may mga testimonial na tayo, may mataas na uric acid, mataas na BP, mataas na cholesterol, uminom po nito, naging okay. Meron pa nga cancer, malaki yung bukol niya, 50-50 na siya. Uminom siya nito in just 5 months, natunaw yung bukol, bumutok, may lumabas na uod. Yung pala yung nabubuhay sa katawan niya, na pinatay ng Tibicos. Kung may nabubuhay na bakterya at mga uod sa katawan mo, pinapatay nitong Tibicos kasi fermented siya. Fermented po ito. 60 ml 3 times a day kung hindi ka nagtitipid. Mas mabilis na mamatay yung mga bakterya at matanggal yung mga
toxin sa colon mo at ilalabas mo yan. No? Meron po itong sangkap na watermelon, pineapple, cayenne, turmeric, grapes, ginger, green beets, dragon fruits, and mango. Kaya alkaline din po ito. Alkaline din po ito. Mas maganda po kapag nag-avail ka 4 bottles na. Para hindi po ikaw mabitin. At tuloy-tuloy po na makalaban po natin yung mga kaaway dyan sa loob ng katawan mo. Kasi pag malakas po sila, matatalo po. Kaya dapat tuloy-tuloy. Huwag ka magpapabitin. Tuloy-tuloy po ang inom nito. Kasi pag tinuloy-tuloy mo ang inom, matatalo po yung mga kalaban dyan. Kasi nga po, di ba, pag cancer, natatalo po yung yung may sakit na cancer. Pag po sumasailalim sila sa radiation, saka chemotherapy, namamatay yung good and bad cells. Kaya 3 months lang, 6 months lang, namamatay yung pasyente. Pero itong ating tibikos, marami na po tayong testimonial na natulungan po nito. At ang ating pong formulator ay naturopathy doctor. Yan po yung ating tibikos probiotic. Pag ininom mo po to, gaganda, gagaan ang yung pakiramdam. Lahat ng uri ng sakit pwede po dito. Kahit po dialysis, pwede. Pero meron tayong dosage na dapat inumin. Depende sa sakit. Ayan. Ito po yung ating tibikos probiotic. Kung ayaw mo masira ang kidney mo, uminom ka na agad nitong tibikos probiotic. Kasi nga, nire-repair niya yung mga organ na nasira. Tapos, sa mga gusto mag-avail ng ating 30 days detox, complete. Kung gusto mo muna mag-umpisa ng 30 days, yung complete package po, mag-chat lang po kayo sa akin, mag-comment lang how. Meron tayong free guidelines. Kasi dito gumagaling eh. Sabi sa akin, Coach Christine, umiinom naman ako ng supplement, pero bakit gano'n? Hindi ako gumagaling. Wala ka kasing guidelines. Yung guidelines, magkakaroon tayo ng free guidelines na nag-a-avail po sa atin ng pang-detox. Yung guidelines dyan, nakasulat yung mga dapat kainin, yung mga bawal. Lalo kung may bukol ka. Bawal na sa iyo ang 8 malalansang pagkain. Ayan. So, sa mga gusto mag-avail, mag-comment lang kayo ng how. Ayan. Meron din po kaming QMRA, apparatus, machine check-up. Check-up po to, hawakan mo lang ng 1 minuto yung machine. So, dati po, ang halaga po nito, 1,000 per head. Ngayon, naka-promo siya, 500 per head na lang. No? 500 per head na lang po yan. Pero kung magpapaschedule po kayo, magsabi lang po kayo ng maaga kasi po, sa dami na nagpapaschedule, baka maubusan kayo ng slot. So, pwede tayo mag-meet up dito sa San Pedro, Laguna. Kung malapit kayo sa area ko, pwede po yan. Pero kung hindi naman kayo malapit sa area ko, pwede din naman po na yung detox program na lang yung i-avail nyo. Kasi marami pong natulungan ito. Detox program. Online lang po yan. Ngayon, kung gusto nyo pong magpa-QMRA, ito po yung aking cellphone number. Pwede po kayong mag-text dito. Pag text po kasi, nakikita ko agad. Pag tawag po, sa dami ng tumatawag at busy po ako, hindi ko na po mababalikan yung tawag pag di ko nasagot. Pero pag nag-text kayo, mababalikan ko po yan. Kaya mas magandang mag-text muna po. At magpakilala po kayo para kayo ay mabalikan ko. So, maraming salamat. Thank you and God bless po sa inyo lahat.